Lahat. 1 Corinthians chapter 7. 1 Corinthians chapter 7. This afternoon. 1 Corinthians chapter 7. Verse 32 to 35. Verses 32 to 35. Okay? 1 Corinthians chapter 7, 32 to 35. Nandiyan na po kayo? Sige po, basahin po ng sabay-sabay. Ready? Read. Let's come to the Lord in prayer. Lord, salamat this afternoon. Salamat sa strength na kaloob niyo sa bawat isa. Help us this moment, Father, as we listen to your word again this afternoon. Nawa, nandun pa rin yung aming presence of mind. Nawa, nandun pa rin yung aming interest in understanding your word. Patuloy niyo po kaming hamunin in living the Christian life. I hope na kami po'y maging pleasing. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So this afternoon, let me talk to you about dedication of children unto the Lord. Dedication of children unto the Lord. So mga kapatid, it has been a practice or tradition to many dahil na rin sa influence ng Roman Catholic Church, even sa Philippines, na ang mga bata ay, ang term, 'di ba, sa Katoliko ay binyag. Tama po ba? So, ibig sabihin nahandog at ginaya ng mga Kristiyano, evangelical, so merong term naman sa atin na handog. Okay, dinidedicate. But, somewhat, my concern with those things, yung concern ko pagdating sa mga dedication, is that the parents themselves don't understand what is dedicating unto the Lord. Hindi nila naiintindihan na paano ba i-dedicate yung anak nila sa Panginoon. Because they themselves are not dedicated unto the Lord. No? Kaya, inahandog yung anak, pero makita mo, ganun lang din naman kung paano lumaki sa world, same. So, it became a formality kasi kailangan mo yun para sa mga sa mga papel-papel. So, nagiging formality na lang siya. Pero yung essence ng word, pag sinabi mo, dedication, di ba? So, pag dinedicate mo ang isang bagay, para dun yun gagamitin. Okay? Dinededicate mo nga eh. So, if we understand the concept, I dedicate my child, or we dedicate our children to the Lord, ibig sabihin, we understand na para sa Panginoon yun. Okay? Hindi lang para sa atin. Kaya lang, ang problema, marami nagde-dedicate, hindi naman naintindihan kung anong ibig sabihin kapag dinedicate sa Panginoon. Okay. So, yan yung text natin, mga kapatid. So, we are living in a present evil world. I hope we acknowledge that as early as now, or so far sa mga pag-aaral natin, kahit sa mga news, nakita natin, nasa masamang mundo tayo ngayon. As such, we are instructed to not be conformed to it. Ang utos sa atin sa Romans 12:2, huwag tayong magko-conform, huwag tayong aayon dito sa sanlibutan na ito. So, our passage highlights yung binasa natin, binasa nyo po sa verse 32 to 35, ano dapat yung normal activity ng unmarried man and woman? Ano dapat yung ginagawa ng isang child, isang children, o one child or children, what you should be doing. Okay?
So, sino ba yung mga unmarried? Okay? Yung mga wala pang sariling asawa. So, that is almost half dito sa atin, you are unmarried. So, this passage is, may kita nyo dyan, ano ba talaga yung dapat nyong gagawin according to the Bible whilst you are unmarried. Now, ito yung mga yon, nakalista dito, okay? Ano yung una? Careth for the things that belong to the Lord. Yun yung una. Pangalawa, how he may please the Lord. Ano pa? Careth for the things of the Lord, that she may be holy both in body and in spirit. Ano pa? Attend upon the Lord without distraction. Okay. So these 5 things we could suck or we could magkuha natin mula doon sa passage. Ito yung 5 bagay na dapat pinagkakaabalahan ng mga unmarried. Ang tanong, ito ba yung pinagkakaabalahan ng mga unmarried ngayon? Hindi. Gorbox. Roblox. Ano pa? Kung ano-ano. But this is what God had stated in his epistle kay Paul sa 1 Corinthians na dapat merong pakialam ang mga unmarried. Now, una, tingnan natin, careth for the things of the Lord. Careth. Ano ibig sabihin niyan, preacher? Oh, sabi ng dictionary, yung care, to be anxious or solicitous, to be concerned, to have regard or interest, sometimes followed by an objective of measure. So kapag meron kang care sa isang bagay, okay, may kita mo dyan, concerned ka dun. Okay, mga bata, saan kayo may concern? May concern ba kayo sa laruan nyo? Diba, iba sa inyo may concern sa laruan? Ayaw nyong inaagaw ng iba. Kahit kapatid nyo, yung paggamitin. Sa akin yan. Diba? May concern. So, yung ibig sabihin ng word na care, yan, to have, ibig sabihin, alalahanin mo, kasi nga, tignan mo yung ginamit na term, to be anxious. Ibig sabihin talagang, pag sinabi mong you care for something, inaalala mo siya. Okay? Ano pa? To care for, to have under watchful attention, to take care of, to have regard or affection for, to like or to love. So, kapag sinabi naman to take care for, na, tingnan mo, para gustuhin at ibigin na mismo. Kapag may pakialam ka sa isang bagay, gano'n na lamang din yung meron ka na rin pag-ibig doon sa bagay na yun. Kasi nga may pakialam ka. Now, the Lord Jesus Christ in the Gospels have mentioned this word in connection with the world. Bubuksan lang natin isa lang, Matthew lang. Matthew 13:22. So, dito ginamit yung term na yan in this kind of illustration. So, Matthew 13 verse 22. Matthew 13 verse 22, this is what the Bible says. He also that received seed among the thorns is he that heareth the word. Tingnan nyo, look at. And the care of this world and the deceitfulness of riches choke the word, and he becometh unfruitful. So imagine, mga kapatid, yung ginamit yung word na care in connection to this world, anong naging dulot nun doon sa tao? Na-choke yung word. Hindi nag-grow ang yung word of God sa kanya. Kasi naging sobrang abala siya sa bagay ng sanlibutan. Okay, nakita natin yon? Now, so instead of caring for the things of the world, the unmarried, anong utos ng Panginoon? Should care for the things that belong to? Saan? Mga bata, saan dapat yung care nyo? Sa world ba o sa Lord? Parehas lang world, di ba? Yung dulo, orb, di ba? Parang gano'n yung tunog. Pero magkaiba yun. Yung isa, world. Yung isa, oh, Lord. Now, the following are examples of care
Ngayon, sa panahon natin ngayon, paano ba ginamit yung word na care? Sa anong mga bagay ba ginamit? Paano yung term naging use o yung usage niya pagdating sa ating mga sa sa Pauline epistle. So sa 1 Corinthians 12:25, sinabi dito that God would that the members of the body of Christ, tayo na mga miyembro ng katawan ni Kristo, ay magkaroon ng parehas na pakialam sa bawat isa. Same care, one for another. Nawa mga kapatid, yung ating care, hindi lamang superficial, hindi lamang mababaw, hindi lamang pag nandito sa church. We should have care one for another kasi yun talaga yung doctrine natin eh. Yun yung ating bond wagdating sa body of Christ. So we should have care one for another. Amen. Kapag kami nagbe-fellowship ng mga men, sinasabi ko yun sa kanila, may pakialam po ako sa inyo, kahit sa mga kabuhayan nyo. Kasi, di ba? Tayo magtutulungan kasi tayo magkakapatid sa Panginoon eh. Di ba? Oh. Kasi tayo dapat talaga yung mga close sa bawat isa dahil tayo po yung we have the same Savior, we have the same God, we have the same Bible, we have the same church. Diba? Paul demonstrate his care. Dito naman sa 2 Corinthians 7:12, pinakita niya si Paul mismo, nagpakita siya ng pakialam sa mga Corinthians. Kaya sinulatan niya sila nung bagay na kailangan nila. Kahit makakasakit sa kanila, pero kailangan nilang marinig. Bakit? Para maituwid sila. So care pa rin yun. Yung pagsulat niya sa kanila para sila po ay makorek, para sila po ay maitama at maituwid. Ano pa? God puts earnest care into the heart of Titus toward the Corinthians. No, para magkaroon ng talagang seryoso at sincero na pakialam sa puso ni Titus para sa mga taga-Korinto. Yung pakialam ni Pablo sa lahat ng mga simbahan, may kita niyo sa 2 Corinthians 11:28. Caring for the state of the saints in Philippi. The Philippian saints care toward Paul, taking care of the church of God. So ganyan ginagamit yung word na care sa Pauline epistle. These are the things. How he uses those terms, papaano niya ginagamit yung salita na yan throughout his writings. Having gone through the usage, so nakita natin yung kung paano ginagamit po, Kayo, nandiyan pa po kayo? Nakita natin gaano ginamit yung word na care in Pauline epistle. We could learn that, paano ba? Preacher, so kung kami bilang unmarried, dapat kami mag-care for the things of the Lord, paano namin gagawin yun? Diba? It's a proper question. How should we do that, preacher? Paano kami mag-care for the things of the Lord? To care for the things of the Lord is knowing what matters to the Lord. Okay? Kung ano yung nagmamatter sa Panginoon, kung ano bang concern ng Panginoon. Okay? What thing, anong bagay, at kapag nalaman mo what matters to the Lord, you give watchful attention, regard, and affection towards that. Sabihin, kung saan may pakialaman Diyos, may pakialam ka. Okay? That is, ano bang ginagawa ng Diyos ngayon? Yun nga yung tanong ni Pastor Ramon, di ba? What is God doing today? Andaan natin, God is building His church. But not just any other church, not a generic church, not the Baptist church. Anong church yung binibuild ng Panginoon? Which is His body. That is the church na binibuild niya ngayon. So, therefore, okay? And He wanted the saints to be interested in the same care God has towards it. So, when the Bible says na dapat yung mga unmarried to care for the things of the Lord, then, ano dapat yung pakialam ng mga unmarried? Saan? Tungkol saan? Tungkol saan? Ano bang binibuild ng Diyos? O, saan dapat kayo may pakialam? Sa body of Christ. Tama? Sino yung body of Christ? Save ba yung katabi mo? Yan yung body of Christ. Okay? Kung save ha? Kung save yung katabi nyo ha?
So kung save yung katabi natin, that's the body of Christ. That's part of Christ's body. So you should have care for that person. Okay? To build them up, to edify them, para sila ay lumago sa mga bagay din ng Panginoon. Therefore, to the unmarried, your care should be for the things of the Lord and not of the world. Your life is to be of God's exclusive use. Yung buhay ninyo ay dapat sa paggamit ng Diyos lamang. Okay? 1 Corinthians chapter 6 verse 20. 1 Corinthians chapter 6 verse 20. For ye are bought with a price. Sinong bumili? Sino? Okay, God through what? Through who? Through Jesus Christ, through the blood of Christ, binili niya tayo. Therefore, dahil binili niya tayo, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. If you are already bought, are you bought? Kinakanta mo ngayon, I am redeemed. Di ba? You're redeemed. Sabihin, tinubos ka. If you are already bought by Christ, sino nagmamayari sa iyo? Sino nagmamayari sa atin? Amen. Christ, God. So, ang buhay natin, Colossians pa. Colossians 1:16. Colossians chapter 1, verse number 16. This is in line with our title, mga kapatid, topic, dedication of children unto the Lord. Parents, please know this message. Know it by heart. Intindihin niyo po yung sinasabi po natin. For by Him are all things created that are in heaven and that are in earth. Nasaan ba tayo ngayon? Earth. So kasama ka dito. Okay? Visible and invisible, whether they be thrones, dominions, principalities, or powers, all things were created by Him and for Him. Nilikha niya lahat para sa Kanya. Children, mga bata, para saan yung buhay nyo? For Him. Para sa Panginoon. Okay? Yung buhay nyo. That means your overall concern to the unmarried, ay mabuhay at maglingkod through the church, which is Christ's body. Okay? Yun yung unang point natin, doon sa passage natin. Careth for the things of the Lord. Pangalawa, pleasing the Lord. Pleasing the Lord. So what is the meaning of please? To give pleasure to excite agreeable sensations or emotions in, to make glad, to gratify, to content, to satisfy. So when we say you please somebody, ginagawa mong masaya yung tao na yon, sinasatisfy mo yung tao na yon, ginagawa mong kontento yung tao na yon, kung ano yung requirement niya, pinofulfill mo. Thus, you are pleasing that person. Okay? To have or take pleasure in, hence to choose, to wish, to desire, to will, to be the will or pleasure of, to seem good to, use impersonally, it please the Father, in Him should all fullness dwell. But simply put, mga kapatid, isa ito sa task natin kung tayo ay unmarried. If we are unmarried, you are to please the Lord. Okay. That care for the things of the Lord seeks to please the Lord. Yun naman eh. Kaya meron ka dapat care, kaya meron ka dapat pakialam sa mga bagay ng Diyos ay para ma-please mo ang Panginoon. Colossians 1:9-10. For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to desire. Look at that. Merong desire si Paul sa Colossians na mapuspos sila, mapuno sila. Ano yung prayer niya? Knowledge of His will. Mapuno sila ng kaalaman ng kanyang kalooban in all wisdom and spiritual understanding, that ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Now, kailangan nating lumakad ng karapat-dapat sa Panginoon para ma-please natin siya.
For that to happen, we need to be filled with the knowledge of His will. Kailangan alam mo yung kanyang kalooban kasi hindi mo mapiplease ang isang tao. Mahirap i-please ang isang tao kung hindi mo alam kung paano siya i-please. Na-try nyo na ba yan sa mga may boss? Ma'am, ano ba talagang gusto mo? Inedit mo, ginawa mo, pinrepare mo dokumento, pinasa mo. Pangit naman ito, dami namang mali. Ma'am, ano ba? Paano bang format? Ano bang template? Hindi, basta edit mo ulit. Di ba ang hirap ng ganyan? Ang hirap ng sitwasyon na you do not know how to please someone. Yet you are to please that person. But God is not ambiguous. Hindi po malabo ang pagkaka-explain ng Diyos kung paano mo siya ipiplease. Una, para ma-please mo siya, sabi ng Bible, mapuspos ka muna, mapuno ka muna ng kaalaman ng kanyang kalooban. Yun ang una. Alamin mo kung ano yung kalooban ng Diyos. Nakalagay yan sa Bible. Yan yung mga pinag-aaralan natin. Knowing the will of God. Now, when you know the will of God, kapag napupuno ka ng kalooban ng Diyos, then, makakalakad ka na nakaayon doon. So, pag lumakad ka na nakaayon doon, that's walking worthy of the Lord. And when you walk worthy of the Lord, the result is pleasing. Pleasing unto the Lord. Kuha nyo, kung ang ating desire, kung ang iyong desire, which is, according to the Bible, to the unmarried, to please the Lord, yun yung gusto ng Panginoon eh. Ma-please mo siya eh. Okay? Ito yun. So, anong dapat mangyari? Para mangyari to, dito ka. Mapuno yung ating isipan. Mailagay sa ating, tumatak sa ating isipan. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Okay? Ano ba ang kalooban ng Diyos? Ngayon, kapag natututunan mo na anong kalooban ng Diyos, kaya natin pinag-aaralan yung tungkol sa grace, kaya natin pinag-aaralan ang dispensation of the grace of God. Bakit? Para maintindihan mo, ano yung kalooban ng Diyos ngayon. Kasi hindi kalooban ng Diyos ngayon, gumawa ka ng ark, kagaya ni Noah. Hindi kalooban ng Diyos ngayon na tumawid ka sa Jordan River. Nakakuha niyo po ako? May time na yun yung will of God. But during this time, it is different. Iba po. Now, kapag tayo nalaman natin yung kalooban niya at napuno tayo nun, alam mo na, ito pala yung will of God. Lalakaran ko to. Pag nilakaran mo to, magiging pleasing ka para sa Panginoon. Okay? Ang pagpiplease sa Panginoon, hindi yan nakabase lang sa sincerity. Though importante na sincere. Pero maraming sincere na tao, hindi pleasing sa Panginoon. Bakit? Dinidisregard yung kalooban niya. Nakuha niyo po? Hindi pa pwede na ibabypass mo yung ano ng Panginoon. Sinabi niya na nga gusto ko pleasing ka sa akin. Pero hindi mo pwedeng lagpasan yan. Alamin mo yung kalooban ko. Intindihin mo yung kalooban ko. Mapuno ka ng kalooban ko. At pag nalaman mo yun, malalakaran mo yun. At pag nalakaran mo yun, magiging kalugod-lugod ka sa akin. Okay? So, in 1 Corinthians 10, we find the account where the Apostle Paul is recounting the story of how God was not well pleased with the nation of Israel. Here we could see a list, okay, on how we as Christians should please God instead. So, 1 Corinthians 10, simula verse number 6, may kita nyo po dito, i-negative mo lang siya. I-ano mo siya. Kumbaga, babalik na rin mo. So, dahil yung Israel, they lust after evil things. So, tayo, hindi dapat pala maglust sa evil things. We should not lust after evil things. Ano pa? Hindi dapat tayo maging idolater. Ano pa? Hindi dapat tayo mag-commit ng fornication. Ano pa? Hindi dapat natin i-tempt si Kristo. Ano pa? Hindi dapat tayo mag-murmur. Okay? These are the things that you should not do, we should not do as Christians. Kasi ito yung mga bagay na ginawa ng Israel at ang Lord hindi na pleased sa kanila. The Lord was not well pleased. Okay? Yan yung mga bagay na yan sa 1 Corinthians 10. Now, these commands are consistent on caring for the church, which is His body. If we are to live for God and serve Him through the church, then we should not allow this leaven to infiltrate our life. Hindi natin hayaan na mapasukan tayo nito. If our desire is to please the Lord, yan ba yung ating desire? Then do away with all these sins. Ayaw ng Diyos yun. Be filled with the knowledge of His will
in all wisdom and spiritual understanding, and walk worthy of the Lord unto all pleasing. Okay? So nakakasunod po tayo. O pangatlo na tayo. Component na naman. Be holy in body and in spirit. Be holy in body and in spirit. 2 Corinthians 7:1. Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. May dalawang area na dapat tayo maging holy, maging banal, ayon sa passage. Una, sa ating katawan. Pangalawa, sa ating espiritu. In body and in spirit. We have a parallel passage in Romans 12:1-2 that will shed light upon these two areas needing holiness. So nakakasunod po tayo ha. Dalawang area na dapat ka maging banal. Una, sa katawan. Pangalawa, sa espiritu. Now, sabi ng Romans 12:1-2, ito. Ini-instruct tayo to present our bodies as living sacrifice. And this presentation is holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Katanggap-tanggap sa Panginoon. Reasonable na service yon. Okay, now, sa Romans 12:2, ang in-instruct naman, i-renew yung mind. Doon sa verse 1, ihandog yung katawan. Sa verse number 2, ipabago yung isipan in order to not be conformed to this world. In Romans 12:2, the spirit is replaced by the mind. Pag kinumpare mo yung 2 Corinthians 7:1 sa Romans 12:1-2. While Romans 12:1 maintains the necessity for our bodies to be holy, like our passage in 1 Corinthians chapter 7. So merong shift. Okay? Nandun yung connection na body to body. Sa 2 Corinthians 7, mabasa mo yung body. Sa Romans 12:1, mabasa mo yung body. Pero pagdating mo sa 2 Corinthians 7, spirit yung ginamit. Dito, mind. Okay? Mind. That is why if we will pair this understanding with 2 Corinthians 7:1, it will make sense why even the spirit has filthiness. Kasi merong filthy filth. May karumihan. It is because the spirit in view here is not our sinless, sanctified and circumcised spiritual nature, but the spirit of our minds. Kaya yung mind natin kailangan ma-renew yun eh. Kasi may spirito yun. At yun yung kailangang mabago, no? And be renewed in the spirit of your mind. Sabi ni Ephesians 4:23, Philippians 1:27, that you stand fast in one spirit, with one mind, striving together. Ano pa? 1 Corinthians 2:12, now we have received not the spirit of the world, but the spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. Nakita nyo? Paano tayo nakaka-know? Paano ka nakakaalam? Paano nadaragdagan yung kaalaman mo sa things of God? The Spirit which is of God. Connected yung knowing sa Spirit. Bakit? Kasi connected yung Spirit sa mind. Huh? 2 Corinthians 1:7, for God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Therefore, the unmarried should be both physically and mentally holy, set apart, consecrated for the exclusive use of God. Young people, yan ang kalooban ng Diyos sa inyo. Naghanap kayo kung anong will of God, hindi si Alden Richards. Ganap kayo ng will of God, hindi yung mga artista. Ang will of God, yan. Okay? Ang will of God for you to be both holy, physically and mentally. Sa katawan at sa inyong isipan, both of those things ay holy na ihiwalay, set apart for the use of God. Para gamitin ng Panginoon. Okay? So, my body should do our Lord's will while our minds are filled with the knowledge of His will. Yung mind, dun mo ikakarga yung kalooban ng Diyos. Yung katawan, dun mo gaganapin ang kalooban ng Diyos. 2 Corinthians 10:5, casting down imaginations and every high thing that exalted itself
against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. So kahit na anong bagay na aagaw sa iyong atensyon, nananakawin yung preeminence ng Diyos sa ating mga buhay, ay dapat i-capture yun. Kulungin yun. Okay? Bring into captivity every thought. Para saan? To the obedience of Christ. Anumang bagay yan na pwedeng nakawin tayo. Amen. Pwedeng numakaw nung atin pong atensyon sa Panginoon. Those things we need to bring into captivity. Talagang babrasuhin mo siya. Our thoughts should be sanctified in such a manner that we bring even our innermost ideas, private ambitions, and crafty inventions to God's altar of sacrifice. So, yan po mga kapatid, no, kahit ano. Pakarami yan. Mamaya may illustration ako, no? Nasa dulo yung illustration ko. But for the meantime, anything na mas na ire-replace ang Diyos sa ating buhay, sa iyong isip, kahit ano man yan, it should be sacrificed. Okay? Diyan po ba tayo? Okay? We still believe in prayer. We still believe in surrender. We still believe in sacrifice. Bakit? Kasi kung ang ating pagiging Kristiyano, wala tayong isasakripisyo, hindi tayo mamumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi lagi tayong magiging selfish. Gagawin natin kung anong gusto natin. Now, therefore, do not allow erroneous, evil, wicked, and seditious thoughts to linger in our minds. Take it captive through Christ and obey Him only. O, pangapat, attend upon the Lord without distraction. Attend upon the Lord without distraction. Sabi ng 2 Timothy 2, for no man that warreth entangleth himself with the affairs of this life, that he may please him who hath chosen him to be a soldier. Imagine mo mga kapatid, paano na lang kapag merong isang sundalo, nasa gitna siya ng war zone, nasa gitna siya ng nagbabarilan, ang iniisip niya pa din, okay, yung manok niya sa bahay. Okay. Naggegerahan, mga kapatid. Ito na, yung kalaban, may mga basuka. Nako, yung lugar nila, na pinpoint na sila. So yung mga artillery, dire-diretso na sa kanila. Ang iniisip niya pa rin, yung ulam niya mamaya. Ang sabi ng Bible, walang nakikipaggera na ini-entangle niya yung kanyang sarili with the affairs of this life. Bakit? That he may please him who had chosen him to be a soldier. Para maging pleasing daw po doon sa pumili sa kanya bilang isang sundalo. Paul wrote the passage not to cast a snare upon the Corinthian believers or control them. Hindi para kontrolin sila, but to free them up. Para palayain sila at ang kanilang gagawin lang to attend upon the Lord without distraction. To attend upon the Lord without distraction. If there is a word to describe the 21st century youth, kung merong salita na pwede mong itapal o pwede na sumisigaw na salita para sa mga kabataan ngayon, okay? Kahit po tayo lahat, we could say, the word is distracted. We are so much distracted. Not only na meron tayong mga cellphone na laging tumutunog at nagbabibrate 24/7. Pero yung buhay na mabilis, sobrang dami, fast-paced, di ba? Laming entertainment and noise non-stop. Alam niyo bakit ganyan dinisenyo ng Diablo, yung things of this world? Para wala ka ng time mag-isip. The devil doesn't want you to think. He just wants you to consume things. Gusto niya lang, nood lang tayo. Okay?
Mag-reels lang tayo, tapos 3 hours, natapos na. Anong naalala mo sa na-reels? Wala. Pusa na gumaganon sa yarn. At yung masarap na waffle na hindi mo na mabibili. 'Di ba? But what the devil wants, ang gustong gawin ng dyablo ay gumawa ng generation na wala ng kakayanang mag-isip. Nandiyan pa po kayo? That is why I am a big advocate of reading. Ng pagbabasa. As early as grade 1, you should be able to read. Okay. Pero alam natin, di ba? Pero reality muna tayo. Reality muna tayo bago dun sa expectation. Reality. Ang reality, kahit po tayo ay adult, nahirap tayo magbasa. Dahil sa foundation yun eh. Now, balik tayo sa expectation naman. As early as grade 1, the child has to know how to read. Kaya lang, if we fed them social media and cellphone as early as a child, they would not know how to read. Okay? Alam nilang mag-listen. Alam nilang manood. Alam nila yan. But to read, it will be very hard for them. Mahihirapan sila na magbasa. And as a result, how could they obey the Bible? Na sabihin, basahin ang Word of God. Paano nila babasa? 2 verse lang inaantok na sila. Tama? Basahin mo pa yung Leviticus at Numbers. Naku po. Mga kapatid, kakamot ka lalo. Bakit? Yung mga kortina, ini-explain ng Diyos. Ano ba to? Bakit mga ganito? Rod, may curtain rod, para saan? But, the problem ngayon na dapat natin ma-identify kasi ligtas na tayo eh. 'Di ba? May Holy Spirit na tayo. Mga kapatid, Satan is controlling the minds of the people. And that is through the internet. That is through the major platforms. Kasi who controls, kung anong mga pinapakinggan mo, of course, that will be the pattern of our thinking. Ganun tayo mag-isip. Ang problema, ang hirap magturo ng Bible sa generation na hindi marunong mag-aral. At ang pundasyon ng pag-aaral ay pagbabasa. How could you teach somebody the doctrines? Pag doctrine, turo ako. Hirap ituro niyan. Bakit? It needs thinking. Kaya nga mag-isip doon eh. Pero anong tinuturo sa atin sa social media? Huwag ka na mag-isip. Humilata ka lang at manood ka lang dyan maghapon. Yun na yun. Huwag ka na mag-isip. Ba? And yan po mga kapatid, no? So, napakabilis. Napakabilis ng buhay. Ang dami. Kabila-kabilaan. Diba? Sunog, barilang, ganyan. It is a deliberate choice for us who are living in this annoying, coveting, envying world to live in holiness as to obey the scriptural mandate of attending upon the Lord without distraction. Now, meron ding bagay na tinake to into extreme. Big sabihin ko, yung verse na yan, in-apply nila, pero extreme yung pagkaka-apply. O, di ba na, share ko na rin po sa inyo, that is the Amish people. Amerikano yung mga yon kasi nag-migrate from Europe to America. But there's a group of people called Amish. Mga kapatid, hanggang ngayon, hindi gumagamit ng kuryente. Wala yun. Hindi nagpapakabit ng kuryente yun. Kandila lang. Okay? Hindi gumagamit ng sasakyan. Kabayo lang. Hindi nagdadamit ng mga kung ano-ano. Halos pare-parehas lang yung mga damit nila. Okay? Halos pare-parehas lang po pag nakita nyo. Sa mga lalaki, naka-white, sila, polo na hanggang dyan. Kahit po magsasaka, ganun yung suot. Tapos naka-jumper. Tapos parang nakaganon hanggang dyan. Ganun lang. Search nyo po. Amish. Makikita nyo po itsura nila.
Tas may mga bigote. Parpares na rin, pati bigote. Kung anong tabas eh. Okay, tas may mga hat. Na, in-apply kasi nila yung talagang walang distraction ba? Nang gagawin lang nila sa buhay nila, mabuhay, at mag-church sila, ganun. Okay? Pero sobrang secluded ng buhay nila. Nilayo nila yung sarili nila sa society. Okay? Ganun yung nangyari. So, you could take this to the extreme, pero mga kapatid, merong application niyan na hindi mo kailangang i-take to extreme, pero pag nalaman ng ibang tao na hindi naman saved, masabi nila, grabe naman yan. Ganun ba yan? No? So, the previous 3 points have made this final one doable. Kung wala kang pakialam for the things of the Lord para ma-please mo siya, at hindi ka willing na ibigay yung iyong katawan at iyong isip para sa Panginoon, imposible na mag-attend ka sa Lord without distraction. It would be impossible for us to attend upon the Lord without distraction kung unang-una, yung buhay natin hindi nakaset apart para sa Diyos. Kung hindi ka muna nag-make ng choice na, Lord, yes, I acknowledge you bought me. And for this reason, my life is for you. Pag wala mo ng sakripisyo na ganun or acknowledgement na yung buhay natin para sa Panginoon, ang hirap to attend upon the Lord without distraction. It's very hard. Tama? Kasi napakarami mga kapatid na aagaw ng atensyon natin sa Panginoon. Tama? No wonder a lot of youths have lived either ignorantly of the Scripture or defiantly of the Lord's command because they could care for almost anything but the things of God. Ang daming mga young people, dami nilang pakialam, alam nila lahat ng bagay, pero pagdating sa things of God, kulelat. Pagdating sa things of God, ignorant. Pagdating sa things of God, walang pakialam. Kumbaga sa term ba, walang kaamor-amor. They care about their peers. Pakialam sila sa mga tropa nila, sa grades nila, sa status nila. Status. Diba? Gutom ako ngayon. Diba? Sa messenger, status ko. Sports. Ang dami may pakialam sa sports. Diba? Movies. Series. Games. Diba? Dami natin. Pakialam tayo sa games. Lahat yata ng usong games, alam din natin. Fashion. Diba? Recognition, ambition, careers, income, image, appearances, vices, imaginations. Pero yung things of the Lord, neglected. Yung mga bagay ng Panginoon, we neglect those things. Amen? Itong mga bagay po na ito, hindi naman yung things of the Lord eh. Okay? Hindi naman yan things of the Lord eh. Preacher, bawal ba yan? Hindi naman sinabi bawal. Pero hindi yan dapat mas angat pagdating sa bagay ng Diyos. Know your priority. Okay? Ma, hindi ako makakapag-church. Bakit? May gawa kami sa school. Anong priority mo? What's your priority? Diba? Kapag ito na yung pinag-uusapan, medyo may friction na, di ba? Parang, teka lang, Bible pa ba to, preacher? Bible naman yung pinipreach sa preacher, pero parang maapektuhan pala yung buhay ko nito. Ay, ngayon mo lang nalaman. Na ang salita ng Diyos in-apply, may epekto talaga sa buhay. May friction talaga siya sa sarili life. My prayer for this lesson is to impart the knowledge of the truth, which, if you will obey, will renew your minds, that you might attend upon the Lord without distraction. Because, kagaya ni John, I have not greater joy than to hear that my children walk in truth. Siya nga yun yung ano niya eh. Wala siyang ibang desire, kundi marinig niya na yung mga tinuruan niya, yung mga anak niya, sa pananampalataya, lumalakad sa katotohanan. Okay? Now, this is my illustration na ginagawa ko kanina, kaya naglalaptop ako dyan. So, we should learn how to orient our lives. At saan dapat natin i-orient? Lalo na sa unmarried, ha?
Saan dapat i-orient yung buhay? Sa Panginoon. So dapat sa Panginoon umiikot yung buhay mo. Hoy. Okay. Dapat ikaw, ang buhay mo, umiikot saan? Sa Panginoon. Ibig sabihin nun, anumang trabaho, pag-aasawa, anumang desisyon, dapat umiikot yan sa Panginoon. Ano yung gusto ng Panginoon? Okay. Halimbawa, sa pag-aasawa, unbeliever, ex na agad. Ex na agad. Bakit? Unbeliever eh. Okay. So, preacher, pwede ba yon yung i-invite ko sa church? Yes, invite mo. Tama yun. Gusto mo siya masave eh. O pero wag mo munang aasawahin hanggat di pa save. Okay? So, that is making the Lord the Lord. Kasi nga yun yung title yun yung title ni Jesus Christ. Lord. Ibig sabihin, siyang nasusunod. Panginoon nga eh. Okay? Pwede mo naman sabihin, boss kita, pero ako masusunod ah. May ganun ba? Boss kita, pero ako masusunod. Okay? Panginoon nga siya eh. Ibig sabihin, bilang Panginoon, siya dapat masunod. Ibig sabihin, pati sa mga pagpili natin ng trabaho, yung hindi hindi magiging hadlang para sa gawain ng Panginoon o sa kagustuhan ng Panginoon sa buhay natin. Pumili ng trabaho. Ang trabaho niya ay hindi talaga siya makakapag-church. Okay? Dahil ang trabaho niya talaga yung panglinggo. Yung linggo trabaho talaga. So, is the Lord becoming the Lord? Or ito ang nangyayari mga kapatid. Ito. So, yan yung isang illustration. Pero ito po, ang isa sa pinakakalaban ng Diyos ngayon. Hindi dahil, tinuterm ko lang nakalaban ng Diyos. Kasi nga, ito yung nagdi-decide sa buhay natin. Hindi nyo alam. Pero ito yung nagiging deciding factor sa maraming buhay. Okay? Dahil dito, nagdi-decide ka ng lahat ng bagay. Ano yung preacher? Kung anong karir. Kapag nakapili ka na niyan, lahat na dyan iikot. Nakuha nyo? Church, nakabase na dun. Marriage, nakabase na dun. Bahay mo, nakabase na dyan lahat. Dun na umiikot lahat. Di natin alam, it's a trap. It's a trap by the enemy. Napakinggan ko lang to. May preaching ako napakinggan. Sabi ko, bakit hindi ko to alam? Bakit parang, ngingin ko lang na gets? Parang, dati naman, medyo na ano-ano ko siya. Pero yung sinabi talaga ng preacher na career nowadays become an idol to people. Naging idol na siya. Bakit? Sumasamba na yung tao dito eh. Tama? Kung saan ako dadalhin nito, dun ako. Hindi na ang consideration ay ano ba yung will of God? Ano ba yung will of the Lord? At dahil dito, ganito na, yan na yung magiging main consideration. Kaya nga mga kapatid, mag-ingat tayo pag tinatanong natin yung mga bata, ano gusto mo paglaki? Ano gusto mo paglaki? Paglaki mo, anong pangarap mo? Mga ganong tanong. Ako, pulis. Ako, doktor. Okay? Pero minsan, syempre, magulang, ay, to, wow, gusto ng anak ko to. Yan. Kaya lang, ito na. Nandito na sila, mga grade, mga high school na tong mga to. Magkukolehiyo na. Ngayon, parents, have you thought if they will go to college kung mawawala sila sa Lord o hindi? Have we given enough thought on their education na baka pag nag-aral sila, hindi na sila mag-church? Kasi posible po yun. Nangyayari yun eh. Realidad ba yun o hindi? Realidad. I'm just speaking reality. Ang nangyayari po sa marami, young people, nasa simbahan, active, pero simula na nag-college at nagkatrabaho, nasa na?
Wala na. Di na nagcha-church. Kasi ang buhay nila, hindi na umiikot sa Panginoon. Umiikot na sa napili nilang tatahakin nila sa buhay nila. Ang problema pa sa career, pag sinabi, yung term na career po mga kapatid, ang problema pa dyan, sa term na yan, i-give up mo yung lahat para dyan. Okay? When you say a career, you will give up everything for that to work. Kahit pa Panginoon, i-give up mo para makuha mo to. Para lang maabot mo yung taguktok ng tagumpay. Para lang masabi mo na you reach it. Sacrificing other else. Kahit ano na, masakripisyo na natin. Okay? Para dyan. But what should happen is, ano ulit yung binibuild ng Panginoon ngayon? Church. What should happen is, we should orient our life around the body of Christ. Around the church. Okay? Dahil, ang Lord ang ating piniplease. Kaya pinipreach ko po ito mga kapatid ha. Ano ulit yung topic na to? Dedicating the children unto the Lord. Parents, please know this. Kung tayo po mga adults, magkaroon na tayo ng mga mistake when it comes to these things, prepare your children to follow the Lord as early as now. Ngayon pa lang, i-set nyo na yung expectation, i-set nyo na po kung ano, para saan ba yung buhay nila. Okay? Why? Kasi may danger eh. Akala natin, happy-happy tayo kasi ang ganda ng pangarap nila. Yung pangarap pala nila, hindi kasama ang Diyos dun. They will just, naghihintay lang pala yung mga yan. Di ba? Ngayon, pa-ukulele yung mga yan. Pag-gitara, naghintay lang pala yan kapag ako nag-college na tong nanay ko, tong tatay ko, maisahan ko to. Di natin alam. Diba? Wais yung mga yan. Okay? But, hindi nila alam, yung paghihigpit nyo rin po, para sa kanila eh. No? Pero sa isip nila, daming bawal, church naman kami ng church. Wala ba kaming time ng mga friends ko? Wala kami time? Mommy, can I come over to my friend's house? Diba? Pero tingnan nyo po kung paano naglalaban. Naglalaban eh. Saan iikot yung buhay mo? Pipili ka eh. No? Kung saan iikot. Problema, most of the time, ito yung napipili. That's why when there's conflict, kapag may preaching na medyo parang, di yan pwede, di yan okay. Wala yan. Pero sa totoo lang, this became our master to the neglect of the will of God. Okay? So sa ating pag-aaral, when it comes to the family, let us know ano po yung kalooban ng Diyos. Parents, ano pong mas gusto nyo? Na maabot ng mga anak nyo yung mga pangarap nila? Or that they will live their lives serving God? Ang baba naman, preacher, ng pananaw mo pagdating sa mga anak namin? Maglilingkod lang sa Diyos? If they will reach their ambition, so be it. Kung gusto nyo po yun yung tatahakin nila, nasa sa inyo. But you could lose your child doing that. Bakit? Abutin nila yung mga pangarap nila, sige, mawala sila sa church. Allah, okay. Akala natin, okay. Sooner or later, gone. But if they will learn as early as now, na yung buhay nila ay para sa Panginoon, and for God's purpose, as early as now, okay, para sa Panginoon buhay nila, lahat ng desisyon, dahil doon, nagko-consider sila, di ako pwede mawala sa gawain ng Panginoon. Parang ngayon, mga kapatid, siguro, hindi pa siya relevant kasi maliliit pa yung mga bata. But there will come a time, they'll become grade 10, grade 11, grade 12, college na, ito na. Real life na will kick in. Pag pinag-decide sila, pag mayroong desisyon, ito na. May gawain. Kaso may team project eh. Hirap naman ang desisyon na to. Dapat obvious na sa'yo eh.
Attend upon the Lord without distraction. Let me say this is a hot take. But your education sa school, pwede siyang maging distraction sa Panginoon. It could be. I'm not saying it is. I'm saying it is a possibility. If that happens, kapag kumonflict yung pag-aaral natin sa Panginoon, sino pipili mo? Diyan ang conviction at test. Yung kaibahan, preacher kasi, ang kaibahan kasi preacher ganito 99 tapos 85 Sa judgment seat of Christ, yung 99 mo ba? Gagantipalaan ng Diyos yun. Hindi. Maaring yung magulang ma-please. Wow, taas ng grade ng anak ko. Ang problema, na-addict na siya dun. At wala na siyang ibang gusto kundi ma-reach yung ganong grades. And because of that, ala na, practice ng music, di na siya atin. Wala na siyang atinan. Bakit? Baka ma-miss ko yung 1 point. Baka bumaba ako 98. Ang baba na ng grade ko. No? Mga kapatid, you know me. I am not promoting laziness. Nor am I promoting na wag mag-excel yung mga bata. Hindi yun yung pinopromote ko. Kasi kung merong dapat excellent sa pag-aaral, tayo yun. Kasi alam natin yung truth. Pero you don't sacrifice the truth over carnal things. Amen. Mga kapatid, that's why I'm telling you parents, invest in the education of your children. Hindi lamang pag-aralin sila at pabayaan sila. Di po. Teach them how to read. Pakiusap. Amen. Teach them how to read. Isa yan sa napakahalagang investment pagdating sa buhay ng isang tao, matuto siyang magbasa. At kung meron ka pang isang ituturo, yung maging masipag yung bata. Na magtrabaho siya at an early young age. Ituro mo yung dalawa na yon, naku, wala stick na yan. Baka pa nag-college yan, naku, kumikita na yan kasi ang galing mga magbenta pagdating ng ano. Diba? So, mga kapatid, pag ganito yung orientation natin, ito po, lastly, pag ganito yung orientation natin, di ba ang consideration mo, church? Ang consideration mo, things of God. Ang consideration mo, will of God. Pag ganito yung buhay mo, hindi mo iisipin kahit anong trabaho meron ka ano kung anong pagtitinda yung gawin natin? Basta hindi ako mawawala sa church. Amen? Kung mawawala tayo, kahit ano pa yun. Amen? So, wag po ninyong, wag nating maliitin mga kapatid. Sa word lang naman kasi yan Ang ganda lang naman din kasi pag sa opisina nagtatrabaho, di ba? Aircon. May title, Sir, Ma'am, hello, good morning. Di ba? Pero sa totoo lang mga kapatid, mababa lang din po. Marami minimum wage. Okay? So, wag natin tignan kung ngayon pa lang, mas maganda nga itong mga young ladies natin, matuto sila ng mga skill ngayon pa lang. Yung mga ganito, kaya nyo magtahi ng ganyan, ang gandang skill niyan. Diba? Itong mga ganyan. Imbis na ipapagawa natin sa iba, tayo na lang magagawa. Kaya lang, yung mga skill na gusto natin, yung mga cutics, pwede na din. Pwede na rin siguro. Okay. But, let us pray. Lord, salamat this afternoon. Salamat sa iyong salita. Father, help us to be convicted about these things. Na Ama, pray for the children of this church. Lord, yun yung will mo. That they care for your things. That they will be pleasing to you. And that they will attend upon you without distraction. Father, aware po kami na sa world namin ngayon, napakadaming distraction. Kabila-kabilaan, inaagaw aming attention. Ama, kahabagan niyo po kami nawa, maintindihan namin kung ano yung napipreach. Na ang aming mga desisyon nawa, umiikot, nagre-revolve. Hindi sa kung anong career yung aming pangarap, kundi sa kung sinong Diyos ang meron po kami. That we trust in, not in uncertain riches, but in the living God, which giveth us richly all things to enjoy.
Father, I pray for this church, I pray for these people. I hope makita namin yung kahalagahan ng topic namin ngayong hapon. Kayo pong maluwalhati, kayo pong maitaas. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maging po natin si Brother Joel.